Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga bagay na dapat iwasan mo sa bahay ng amo mo dito sa Hong Kong? So, yung amo ko is ayaw na ayaw niya yung nakabasag or makabasag ka ng gamit. Ayan yung pinaka napapansin ko na ayaw niya. Kasi akala ko okay lang sa kanya nung nakaraan na nakabasag ako ng tasa. Akala ko okay na, pero nagulat ako na pati yung bata alam. Pero nung time na yun, wala yung bata nung nabasag ko yung baso. So, nasa school and then yung tatay nasa trabaho. So, nagulat ako, mga ilang araw, akala ko okay na kasi parang wala namang issue. Hindi niya sinabi na mag-charge sa akin. Hindi niya sinabi na na next time mag-ingat, wala naman. Sabi niya lang, ay, gumanon lang siya. Tapos, hindi niya din sinabi na itapon. So, hindi ko tinapon, nilagay ko lang sa gilid. So, nagulat ako nung kumakain yung alaga ko, pinapakain ko. Tapos, napatingin siya sa mga tasa doon, katabi niya kasi yung mga inumin na tasa ng amo ko. Tapos, tinitignan niya. Sabi niya, anong kulay yung nabasag mo dyan na baso? Gumanon siya sa akin. So, nagulat ako. Sabi ko, how did you know? Sabi niya, sinabi daw ng mama niya. Siguro, minamarites ng mama pagkawala ako. Sinabi siguro sa tatay and then sa bata. Pero sinabihan ko na yung tatay nung nakaraan. Sabi ko, bago pa ata niya masabihan, sinabihan ko na, sir, nabasag ko yung baso mo. Sabi niya, it's okay. Yung tatay naman, kapag sinabi mo na nakasira ka, okay lang yun sa kanya. Wala siyang problema. Yung babae, masyadong mabusisi. Yung bag nga na napigtas, hindi ko naman kasalanan. Andyan naman siya. Naglalakad kami pareho and karga ko yung bata. Nasa akin din yung bag. Biglang napigtas na lang yung bag. Wala naman kaming ginawa. So, issue na yun sa kanya. Ano na yun sa kanya? Parang hindi niya sinasabi sa akin. Tahimik siya. Pero alam mo na issue na yun sa kanya. Kasi nga, pagdating sa bahay, yung bag na yun, pagdating doon sa bahay ng mama niya, kahit yung mama niya may kausap, bida-bida siya. Kinuha niya talaga yung bag na nasira and pinakita niya talaga doon sa mama niya. Yung mama niya may kausap sa cellphone. Pinapakita niya talaga na nasira, ganun. So, kung ako yon, hindi naman kasi napigtas na din yung kabila. Kalahati na lang din yung natira. So, mapipigtas na din yun anytime. And gusto niya pa talagang ipaayos. Nung nakaraan din, nung first day ko ata, second day ko, pinaplansya niya ako ng damit ng amo kong lalaki. So, hindi ko pa alam paano magplansya kasi hindi naman ako, diba, nagkatulong. Kaya, nakasunog ako. Konti lang naman. Saktong nadampi lang yung plansya doon sa pantalon ng amo kong lalaki. And, nandun may sunog konti. So, pag uwi, sinabi ko na kaagad sa kanya. Sinabi ko, ma'am, nakasunog ako. Tapos, sabi nung lalaki, nagsorry ako sa lalaki kasi nandyan din yung lalaki. Sabi ko, sorry. Sabi niya, okay daw, sabi ng lalaki. Pero yung babae talaga, ininsist niya talaga, kumuha siya ng scotch tape and then, pinatanggal niya yung sunog talaga. Buti ka mo natanggal yung sunog ng scotch tape lang. So, mga konting bagay, hindi pinapalagpas ng amo kong babae yan. Mga konti. Ganon sila, guys. Kaya, kailangan pag, yung mga resibo na makita nyo, huwag nyo talagang itapon yan. Ganon kasi ginagawa ko. Hindi ko talaga tinatapon yung mga resibo kahit piso lang yan. Hindi ko talaga tinatapon. Kasi minsan, inaano niya yan, may ginagawa siya sa cellphone na chine-check niya yan isa-isa yung mga resibo bago niya itapon. Kaya kayo, kailangan alam niyo yun para hindi kayo mapagalitan. So, sabi niya sa akin nung bago ako, kahit anong mga gamit daw na makita ko, kahit mukha na daw katapon-tapon, hanggat hindi daw nila tinatapon, wag ko daw itatapon. So, yun yung tinandaan ko. Pero, minsan, pala desisyon ako, lalo yung mga walang kwenta naman ng bagay, yung mga katulad nung sa bata, tinatapon ko talaga. Ayan. So, mga sticker na alam mo yon, yung bata kasi, pagka inano mo na ayaw mo, yung galit ka, lalo niyang ipupush niya na gawin yung mali kapag sinaway mo siya. Gusto niya gawin pa ng gawin. Kaya sinasabi ko sa kanya, sige, gawin mo pa. Ituro ko pa sa kanya. Halimbawa, may siya, may sinira siyang sticker. Ayan, yung mga pinagpipigtas-pigtas niya. And then, sabi niya, you're angry? Tatanungin niya ako, hindi, sige, gawin mo pa, sige, iabot ko pa talaga sa kanya yan lahat, isirain mo lahat yan, ginaganon ko talaga siya, hanggang sa, ayaw niya na, pagka, mo na sa kanya, iabot mo na sa kanya, ayaw niya na sirain, di ba, tarantado, kaya, ganyan ginagawa ko, and paano pala natin madisiplina yung bata, ayan, lalo yung may nagreklamo doon na naiinis daw siya sa alaga niya, kasi dinuduraan daw siya ng
bata na may kasamang dura tsaka tubig pag naliligo daw, pag pinapaliguan niya daw. Ganyan yung alaga ko, binabasa ako guys, buo to basa. Minsan nagtatrabaho akong basa. Syempre, anong oras yan siya maliligo? Alas 7 ng gabi. And pagkatapos nun kakain pa sila, maghuhugas pa ako. So basa talaga ako, punyeta talaga. Kaya may isang beses talagang gusto ko na talaga siyang sakalin. Tinitignan ko lang siya, tahimik ako. And then nakita niya ata na nakaganon lang ako sa kanya. Ayan, hindi ako nagsasalita, nanggigigil na talaga ako. Tapos tinitignan ko lang siya. Tapos sabi niya, hindi niya daw sinasadya, sorry daw. Pag hindi mo pa naman siya sinagot, sisigaw siya para marinig ng mama niya. So sabi ko, tahimik ka na dyan. Sabi ko ganun sa kanya. So ang nangyari, ayun nga, binabasa niya ako. Nakahanap ako ng technique. Sa sobrang inis ko, pinul ko talaga yung shower sa pinakamainit, and then binuhos ko sa paa niya, dito sa may bandang hita, binuhos ko. Oh, ayan, sa'yo na yan. Sa isip-isip ko. Kasi ayaw niya guys, tumigil kakaligo. Ano pa, mag-iisang oras kami, ayaw niya tumigil. Minsan tinatawag ko pa yung nanay niya, sinasabihan ko ayaw niya tumigil pagligo. Kahanap ako ng technique. Ayun, in-adjust ko sa pinakamainit and tinutok ko sa kanya. So ngayon, ayaw niya nang maligo kasi mainit na yung binubuga ng shower eh. Ayan yung ginawa ko. Hanggang sa, yun yung routine ko parate. Pagka ayaw ko na siyang paliguan, sinasabi ko, oh, mainit na. Ay, tigil na kasi mainit na. Makakapaso na yan. Ginaganyan ko. Minsan sinasabi niya, meron daw vulkan daw doon sa may faucet ng tubig. Kasi nga, ina-adjust ko talaga sa pinakamainit. So ngayon, pag nakita niya na ina-adjust ko sa pinakamainit, nung nakaraan nahuli niya ako, sabi niya, ibalik ko daw sa normal. So, hindi na ako nakalusot doon sa mainit. So, in-adjust ko doon sa pinakamalamig naman. So, mga gawaing mga technique talaga na pang minsan yung mga ginagawa ko, hindi ko rin alam nagagawa ko. Thanks God naman. Yung mga konting bagay na papadali ko, halimbawa, papagawin niya siya ng homework and wala yung nanay. Ayaw niyan. Dati napaka-ing-ing talaga. Ayaw niya gumawa. So, ginagawa ko. Sino sa ating dalawa ngayon yung unang matapos yung homework? Ako gagawa niyan. Ako gagawa niyan. Sige. So, pagka inaano niya na i-push mo na gawin, aagawin niya sa'yo or siya na mismo yung bibilisan niyang gawin. Kaya, simula ngayon, parang ilang na puro 100 na yung score niya sa English. Kasi nga, parang namomotivate na siya ngayon. Kaya, tuwang-tuwa na yung nanay niya, may improvement kahit papano yung bata. Ayan. And yung bata ngayon, hindi na ganun kasalbahe katulad dati. Sobrang salbahe talaga dati. Ngayon, ano ko na siya, nadidisiplina ko na siya pa konti-konti. And, nalayo na tayo sa topic. Ano pa nga ba yung pinakaayaw ng amo natin? Yung amo ko. Pinakaayaw niya, kailangan may kung anong mga gamit dyan, magpaalam ka muna bago mo gamitin, especially pag mga gamit nila. And yung mga pagkain nila guys, pag hindi binibigay sa inyo, wag nyong kunin, wag nyong kainin. Hanggat di sinasabing itapon na pwede pa namang kainin, doon yun na kunin. So, ganun ginagawa ko pag may gusto silang, halimbawa, itatapon na nila yung prutas and hindi pa naman katulad ng saging. Sabi kasi ng kaibigan ko, kahit mukhang bulok na yan sa labas, yung loob niyan, ayun daw yung pinakamasustansya na saging, yung pabulok na daw. So, itatapon niya na, kinuha ko, kinain ko, ayan. So, yung mga ganun, antayin nyo muna na ibigay sa inyo, huwag kayong pala desisyon na kinukuha nyo. And, minsan may mga dala siyang tinapay, kailangan, yung dala niyang tinapay kasi, iba yung sa akin, iba yung sa bata. Kaya minsan tinatanong ko siya, baka kasi magkamali ako ng kuha. Ayan. Kaya kailangan alam niyo yung bawat detalye and tatandaan niyo. Ayaw din ng amo ng paulit-ulit sila na mag-explain and magturo sa inyo. Dapat isang beses lang nila ituro and nagigets mo na. Pangalawa, review na lang. Kaya importante talaga na meron tayong notebook para isulat natin doon. Ayan. And then, ano pa ba? Sa pagluluto, guys, gustong-gusto nila pag masarap tayo magluto. Ayan, gusto nila yan. And ayaw nila ng maalat. Kaya, wag nyo nang tikman yung niluluto nyo. Ako, hindi ko tinitikman. Lagay lang ako ng asin. Tansya-tansya lang na konting asin. And then, ayun na yun. So, pero pag pagkain ko naman, dinadamihan ko yan ng asin. Ako nakakaubos ng asin dito sa bahay. Ayan. So, ginagawa ko kasi, bumili ako ng suka na dato puti na meron siyang kasamang sili, sibuyas, and then bawang. So, ang sarap timplado na siya. Kaya, kahit kiwi guys, hindi ko pinapalagpas, sinasawsaw ko yan sa suka na may asin
And then, kahit yung apple, suka na may asin. Kasi na-miss ko na kumain ng mangga and hindi ako makakita ng mangga na ngayon. So, mag-iikot uli ako sa Central. Baka makakita ako doon. Meron kasing mangga na yung malaki na hilaw, yung masarap. So, nung nakaraan, 25 yun, binibenta. Nung bago pa lang ako. So, hindi pa ako interesadong bumili nun. Pero ngayon, nami-miss ko na talaga. Gusto ko na kumain. Ayan. So, yung mga magpa-flight pala, baon kayo guys ng pang-winter na talaga. Malamig na siya ngayon dito. Ayan. So, ako nga, bumibili ako, naghahanap ako ng pre-love or mura, yung ukay sa online na mga kapwa, katulong. Halimbawa, binigay ng amo nila. So, tinatanong ko kung pwede nilang ibenta ng mas mura. Ayan. So, makakabili ka naman. Ayan. Pero, mas maganda dyan sa Pinas kasi, makakapili ka and mura lang siya. Yung makapal nga dito, nasa 200 na. Pero sa Pinas, 200 Hong Kong dollar. Pero dito, sa Pinas, 280 pesos lang siya. Yung subscriber ko nakabili. So, ayun lang yung mga ayaw ng amo. Kaya, alamin nyo yung do and don'ts ng amo nyo para mas madali nyo siyang makasalamuha and maging close and makapalagayan ng loob. So, ayun lang. If you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!